At dahil 300 pieces nga mga mare, itong itlog na nilaga ko at mga babalatan pa nga, ay nasikaso ko na nga muna yan gabi pa lang para hindi ako magahol sa oras bukas ng madaling araw pag ako'y nagluto ng lugaw. Nailaga ko na nga yan mga mare at binabalatan ko na nga yan para maisinop ko na at para bukas ay yung mga lugaw na lang ang isasalang ko. Alas 4 nga ng madaling araw dyan mga mare ay bumangon na nga ako para magsalang na nga nitong lugaw at naghiwa na nga ako dyan ng mga kakailanganin ko. Madami-daming bawang, sibuyas at luya nga ang hiniwa ko dyan mga mare dahil 4 na kaldero nga ng lugaw itong isasalang ko ngayong araw na to. At habang naghihiwa nga ako ng ricado dyan mga mare ay nakasalang na nga yung mga lugaw natin at nagsalang na nga rin ako ng sinaing dyan para naman sa estudyante ko at kay Papsi dahil maaga nga rin siyang aalis at mag-aalmusal nga siya bago umalis ng bahay. Ganito nga pala mga mare ang teknik ko sa pagluluto ng maramihang lugaw. Ilugaw ko na nga isain ko na nga yung mga bigas at pagkatapos ay ilalagay ko na nga lang yung nagisa na ricado na bawang, sibuyas at luya. At dito naman sa isang kawali mga mare ay nagluto na nga muna ako ng almusali ni Mikay at ni Papsi. Isiningit ko na nga muna yung mga mare dahil kailangan nilang mag-almusal bago nga sila umalis ng bahay. Sunny side up lang naman mare at saka ham yung ipiprito ko ngayon para sa almusal ni Papsi at ni Mikay. At silang dalawa nga lang yung kakain ng kanin ngayong almusal dahil mamaya yung lugaw na nga lang din ang kakainin ko. Sabi ko nga kay Mikay ay magbaon na lang din siya nitong ham kaso nga ay ayaw niya dahil gusto niya pag kumakain ng tanghalian ay mainit yung kanin na kakainin niya. Pinakain ko na nga rin sila mga mare at pagkatapos ay nagsalang na nga uli ako ng panibagong kaldero dito sa isang kalan. At maya-maya nga lang mga mare ay naka-ready na nga ako at nakahanda na nga lahat ang mga dadalin ko. At luto na nga dyan yung 4 na kalderong lugaw natin. At pati nga yung ulam namin ng tanghalian mga mare ay naisingit ko na nga rin. At pagkatapos ko nga maigayak ang lahat ng yan ay syempre gumayak na rin ako at nag-ayos-ayos naman ng konti para maganda-ganda naman sa picture at sa video. Daghakot na nga rin dyan kami mga re ng mga pagkain na dinala sa school at salamat nga pala kay Laika dahil sa kanya kami nakairam ng tricycle na pinagsakyan nitong mga kaldero. Salamat sa'yo, Laika. At eto nga, pagdating nga namin dito sa school ay hindi pa nga tapos yung program nila kaya dito na nga muna kami sa gilid. At nang matapos ang program ay umpisa na nga napakainin ang mga bata at inuna na nga namin itong mga grade 1. Ako po nakatibigyan kayo ng buka. Sinipila-pila na, all matik na kayo. Sasabihin nyo. Thank you po! Sige, ako na ako. Matigil naman kayo. Ako po. Pumila ka, wala kang pagkain. Ikaw ang muna buko mo. Thank you po. Lahat yan may itlog. Lahat siyang meron. At sa wakas nga mga mare ay natapos na nga kaming makapagpakain dito sa mga bata at kahit papano naman ay meron ding mga nanay na nakatikid dito sa dala naming pagkain.
Masayang-masaya nga ako dyan mga mare dahil natupad na naman yung isa sa mga gusto ko dito para sa birthday ko. Ubus na ubus nga mga mare ang lugaw natin at syempre sininop natin itong mga basura na pinagkainan ng mga bata. At nakakatuwa naman mga mare dahil natapos na nga itong papiling natin at maraming salamat nga pala sa Kamanaksakan Elementary School sa pagbibigay pa nga sa akin ng Certificate of Appreciation dito sa ginawa nating feeding program. At syempre, nagpapasalamat ako sa aking kaibigan na si Irsa Domingo, Ervin Domingo at sa aking kumare na si Ating June. Maraming salamat sa inyo. Yun lang. God bless.